Ngayon pong month of December ay mapapansin po natin na very colorful ang ating pong mga streets because of light. Pagpunta kayo sa plaza ay napakaliwanag. Ang gagandang tingnan ng mga ilaw doon. Di ba? At ang iba'y dumadayo pa doon at nagpipicture-picture. Nung isang araw nga ho na opening nung plaza, nako, sobra hong traffic. At ang mga tao ay naandoon. Nag-vlog yata o nakuha ng ayuda. Basta dahil po yung mga magagandang mga lightings ay inilalabas tuwing month of December, ay talagang nagkakaroon pa ho ng mga contest, pagandahan ng mga ilaw, no? Pabonggahan ng mga design ng mga ilaw. So yan ay tuwing December ay makikita natin na talagang pinagkakagastusan. So ayo ay dumaan dito sa may Karanglaan. Nako, yung mga ilaw diyan sa gabi ay napaka-colorful. Lumalabas lang naman yun pagka yung mga bare month. Yung mga iba-ibang ilaw. Pagka yung mga summer na, ay madilim na. No? Now, pinapakita lamang po dito, mga kapatid, na ang ilaw ay meron po itong dalang hope. Ang ilaw ay may dalang kagalakan. Ang ilaw o ang liwanag, ito po ay may dalang pag-asa sa ating buhay. So this month of December, we are talking about spread the light. Sabihin mo sa iyong katabi, let's spread the light. Ang ilaw or ang light na kailangan ng mundong ito, mga kapatid, ay walang iba kundi ang liwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mundong ito, bago po ito likhain ng ating Panginoon, ay ito po ay nababalutan ng kadiliman. Before God created the heaven and the earth was formless and empty, void and empty. Sa totoo lang, kapag ang buhay ng isang tao ay nasa kadiliman, his life is void and empty. At sabi nga ng Lord, let there be light. So ang unang-unang nilikha ng Panginoon ay hindi mga natural resources, hindi pagkain, o hindi yung mga magagandang tanawin. Ang nilikha ng Diyos, hindi yung mga puno. Ang unang-unang nilikha ng Panginoon ay light. Bakit light? Alam nyo, kahit na gaano kaganda ng inyong mga damit at gaano kaganda ng mga decoration, pag madilim, hindi nyo naman ma-appreciate, di ba? Kaya minsan, ang mga tao, kahit may magandang ginagawa ang Diyos, hindi nila ito na-appreciate. Bakit? Kasi puro kadiliman ang kanilang buhay. Noon, hindi mo na-appreciate ang mga blessing ni Lord nung hindi mo pa siya nakikilala. Puro na lang mga negative lagi ang iyong nakikita sa buhay. Pero nung makita mo ang Panginoon, makilala mo si Lord, ibig sabihin nung makilala mo si Lord, dumating ang liwanag sa iyong buhay. So, there was light. Sabi ng Panginoon, let there be light, and there was light. So, ang simbolo ng liwanag na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Diba? Sabi ng Bible, Jesus is the light of this world. And another symbol ng liwanag ay ang salita ng Diyos. His word is the light unto our path and the light unto our feet. At dahil tinanggap natin si Jesus at ang kanyang salita ay nasa sa atin, tayo ay naging simbolo ng liwanag. So ngayon, ang simbolo ng liwanag, kung ikaw ay may Jesus, kung ikaw ay may Word of God, you are the light of this world. So kung wala sa iyo si Jesus, hindi mo pa tinanggap si Jesus sa puso mo, at hindi mo binabasa ang salita ng Diyos, ang iyong buhay ay napakadilim. Napakadilim ng buhay mo. Pero kung tinanggap mo si Jesus, at ang salita ng Diyos ay nananahan sa iyong puso, congratulations, you have the light of God. Palapakan mo ang Panginoon. Ngayon, bakit kailangan nating i-spread ang light? Kailangan natin sapagkat the world is full of darkness. Yung darkness, mga kapatid, yan ay sumisimbolo sa kasalanan. Ang darkness, ang sinisimbolo po niyan ay kawalang pag-asa. Ang darkness ay, ito po ay sumisimbolo doon sa mga kasinungalingan ng dyablo. Ang darkness ay sumisimbolo po ito sa kaharian ni Satanas. Yan. Kaya kapag ang isa pong tao ay
namumuhay sa kasalanan, siya po ay nasa kadiliman. That is the reason why we should spread the light. At hindi lang yun. Sabi ng Bible, ito, hindi alam ng mga taong lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Your life has no direction. Hindi alam ng tao saan siya pupunta, basta kung saan na lang siya susunod, kung ano yung mabalita, kung ano yung sabi ni ganito, sabi ng matanda. Hindi mo alam kung saan ka pupunta, wala kang direksyon. Kaya kailangang ipahayag ang salita ng Diyos. So, aside from that, people will perish. Kapag ka po ang isang tao ay nasa dilim, tiyak mapapahamak. Diga ang buhay natin nung hindi pa dumarating sa atin ng Word of God, we are destined to perish. We are destined doon sa eternal judgment ng ating Panginoon. So, God is calling us today to spread the light. And how can we spread the light of God to this world? Let's share our testimony. Sino po dito yung nakakilala siya sa Panginoon na may nabago sa kanyang buhay? Kahit 10%, 20%, or ilang man porsyento ang natanggap mong pagbabago sa iyong buhay. So lahat tayo po, nung kumilala kay Kristo, meron pong change na nangyari sa ating buhay. At napaka-importante na ating pong ipatotoo yun. Ipatotoo. Maaaring yung mga tao na dati, yung mga pinagdadaanan mo dati na ikaw ay may mga struggle, na ikaw ay nakalaya sa struggle na yun. May mga taong katulad mo rin na hindi nila alam paano sila makakawala sa bisyo, makakawala sa depression, makakawala doon sa mga galit, sa mga hinanakit. And then, nung dumating sa salita ng Diyos, immediately nakalaya ka, pinalaya ka ng Panginoon, nabago ang iyong buhay. So, marami rin pong tao na nangangailangan at naghahanap ng solution sa gayong sitwasyon. At ang iba, iniisip nilang wala na silang pag-asa at gano'n na sila. But, kung merong mag-share, magpapatotoo, aba, may pag-asa pa pala ako. Kung ginawa ng Diyos sa kanya yun, gagawin din yun sa akin ng Diyos. So, our God is in the business of changing lives and bringing those people who are in darkness into light. So, kailangan po nating ipakita sa ating buhay na tayo ay may nababago sa atin. Paano i-share? Paano ang liwanag? Ikwento mo, ipatotoo mo kung ano yung nabago sa iyo. Pangalawa, kinakailangan ipakita mo na may nababago nga sa iyo. Let us show the difference between those who are living in the light and those who are living in darkness. Magkaiba. Dati noon, ikay talagang palamura, sinungaling, laging nangungupit sa pitaka ng iyong ina, hindi ka nagpapaalam, nakuha ka lang ng pera. Nung ikaw ay nasa dilim, gayon. Pero ngayong ikaw ay nasa liwanag na, dapat ikaw ay behave ka na. Amen? Tingnan mo ngayong katabi, behave ba yan? Mukhang behave lang. Pagtulog, behave. No? Dapat makita sa atin. Kasi kahit po tayo na-attend sa church, we are telling other people, may ina-attend akong church ngayon, ma-attend ako sa JA1 church, sa Christian church. Pero palamura ka pa rin. Magagalitin ka pa rin. Ikaw pa rin impatient na tao. Parang wala naman yata pinagkaiba. Anong pinagkaiba? Hindi natin makukumbinsi yung mga tao kung walang difference. Parang nag-share ka ng, bilihin mo aring gamot na aring herbal, pampaputi, pero ikaw naman wala namang nangyari sa iyo kahit na walang pinagbago, lalong lumala. Dapat may makita sa iyong pagbabago, yung let us show the difference. Yung pag nag-reunion kayo, hindi ka naman friend, hindi ka naman classmate, hindi ka naman dati ganyan na. Bakit parang naiba ka, di ba? Let us show the difference. And then, yung pangatlo na importante din, let us share the Word of God. Maaaring hindi natin sa ulo kabisado ang the whole Bible. Pero pag umaattend tayo ng Sunday, meron ba kayong natututunan na lesson? Kaya ito pong pagka every Sunday na tayo po ay nag-aaral salita ng Diyos, hindi ako nagsisermon. I just encourage people. I just speak life, hope, faith sa buhay ng mga tao. Kasi yun ang kailangan Pag
tayo, nakikinig tayo ng mensahe pagkalinggo, yung mapapakinabangan natin from Monday to Saturday. Anong silbi nung salita ng Diyos narinig natin tapos di naman pala natin may apply sa ating buhay. Di ba? Parang umorder ka sa Shopee, nagandahan ka lang, pero di mo naman ginamit. Umastos ka pa. So, every Sunday, yung message na ating natatanggap, ito ay ating pwedeng i-consume sa ating araw-araw na pamumuhay. At kailangan natin ding ibahagi yun kung ano yung mga lesson learned. At sa pamamagitan nun ating sineshare, hindi mo alam yung mga tao pala na kausap mo ay naliliwanagan sila. Kapag nag-share ka ng Word of God na natutunan mo, nagkakaroon sila ng hope, nagkakaroon sila ng pag-asa sa buhay. Ibig sabihin, yung lumiliwanag ang buhay nila. Yung palang taong kausap mo, depressed pala siya. Depressed na nga. Tapos sabi, alam mo, ganyan-ganyan yung kapitbahay namin nung magbigti. Lalo silang nadiliman. Huwag naman ganun. Di ba minsan kahit ang isang tao ay hopeless na sa buhay, hindi mo ipinapakitang wala na siyang pag-asa eh. Laging, hindi, gagaling ka pa, kaya mo yan, matibay ka. Pero sa iyong at the back of your mind, ako parang ang wala nga pag-asa itong taong ito. Pero yung sa sinasabi mo, the way you speak, kung ano yung klase ng sinasabi mo, hindi ka nagsasabi ng mga negatibo sa kanya. Kasi sa Diyos naman, walang imposible eh. Yung mga bagay na parang imposible sa atin, posible lahat sa Kanya eh. Maaaring sa tingin natin, parang wala ng pag-asa talaga yung taong yun, just say the word. Dahil yung word na yun, hindi natin alam na yung word na sinasabi natin from the Word of God ay magkikreate ito ng miracle sa kanyang buhay. So kapag dumating sa kanyang miracle, ibig sabihin, lumiwanag ang buhay niya. Now, aking mensahe ngayon na i-share sa inyo ay lights on. Yun lang. At tayo mag-closing prayer na. So, kung kayo po ay darating sa inyong bahay na gabi na, ano ang unang-unang ninyong gagawin? Ha? Ano po unang-unang ninyong gagawin? Mag-CCR, pastor. Hindi, kahit papapasok ka sa CR, ang unang-unang mong gagawin hindi ibubukas yung bowl. Anong gagawin mo? You will switch on the light. Pag sinabi natin lights on, ibig sabihin ay magliwanag o sindihan mo ang ilaw para magliwanag. Sabi po ng Isaiah chapter 60, verse 1 hanggang 3, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness cover the earth, and thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Kita nyo to ha? Yun yung verse 3. Anong sabi niya? Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. So may the Lord bless His word this morning. Mapapansin natin mga kapatid, sa mensaheng ito, gusto ng Diyos na ang kanya pong mga anak ay tumindig at magliwanag bilang mga Kristiyano. Sabihin mo nga, tapikin mo nga yung katabi, sabihin mo, arise! Sa kabila naman, arise! Malakas sister yung palo mo, aray! Aray! Bakit arise? Kasi po, mga kapatid, you cannot switch on the light if you are lying down. Yung titingnan mo lang, tititigan mo yung ilaw, tititigan mo yung switch na nakahiga ka, hindi yun magsuswitch. Kahit maghapong kang tititigan mo, kailangan mong tumindig ka talaga. You cannot switch on the light if you do not arise. You cannot experience the light of God in your life if you do not arise. You cannot switch on the light if you're lying down. You cannot experience the light of God if you do not arise. And you cannot attract other people if you do not arise and shine. Kapag tayo dito po sa church ay laging nag-aaway-away, kapag tayo dito ay nagsisiraan, we are lying down. Kung hindi ka umaattend sa church, you are lying down. You are sleeping. You are lying down. Kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagdi-devotion, you are lying down. At kapag ganyan ang ginagawa mo, darkness is cover your entire life. Kung hindi ka nagpray-pray, tapos
wala kang ginawa, kundi puro na lang mag-comment ng negative sa politics. You are lying down. Your life is full of darkness. Nakikipag-away ka doon sa mga comment section. Nakikipag-away ka sa ganitong grupo, sa ganitong grupo. I'm telling you, hindi sila ang namatay at napako sa cross para sa buhay mo. Kaya huwag kang magpaka-die hard sa sino mang mga tao. So, but when you pray, when you read your Bible, when you are attending the church, when you are declaring the Word of God, when you are holding on to His Word, you are rising and shining. Amen? Kapag ikaw, ang church ay hindi nag-share ng Word of God, the church is lying down. Kapag ang church ay hindi humahayo, kapag ang church ay hindi nag-i-invite ng mga tao, na mga unbeliever na para pumunta sa church, yung mga taong hindi pa kumikilala, the church is lying down. Kapag ang church ay hindi nagsusupport sa vision, walang pakialam sa mga gawain ng Panginoon, the church is lying down. Pero kapag ang church ay humahayo, talagang nagsusuporta sa mga vision, umatid ng mga prayer meeting, dumadal sa mga gawain, that church is rising and shining. Ano kaya sa palagay ninyo, ang ating kayang church ay ano? Lying down, sleeping, or shining? Maandap-andap. Sabi ng Lord, arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Now, I will share to you, mga kapatid, bakit kailangan natin na i-share ang liwanag ng Diyos sa ibang tao. Why does God want you to shine? Bakit gusto ng Diyos na ikaw ay magliwanag? Bakit gusto ng Diyos na ang church niya ay magliwanag? Pag kayo ay dadaan sa iskinita na madilim, ano po ang inyong mararamdaman doon? Takot, di ba? Malungkot. Malungkot yung places na ano, yung wala man lamang kaliwaliwanag. Di ba? Pero doon sa mga places at mga streets na may mga liwanag, parang ang saya doon. Ano? Kaya pagka yung kumusta ka na, eto, wala ako pera, magpapasko na. Wala akong 500, pang Noche Buena. Parang ano ba naman niya? Wala ka namang kaliwaliwanag? Ha? Yung ba naman 500, hindi mo po kayang panampalatayan. Di mangaroling ka. Alam niyo po mga kapatid, yung minsan, iniisip ng tao pag wala siyang pera, parang ang dilim-dilim ng buhay niya. Kasi ang lungkot ng Pasko ko kasi wala pa akong pera ngayon. Parang napakadilim ng buhay niya pagka wala siyang pera. Alam niyo po ba mga kapatid, hindi naman talaga pera ang nagbibigay ng liwanag sa buhay ng tao. Maganda rin naman yung marami ka talagang pera, may mabibili mo yung gusto. Pero kahit marami kang pera, pero ngayong Pasko ay wala sa puso mo si Jesus, madilim ang iyong buhay. Kahit marami kang pera. Hindi ka magiging masaya, kundi ikaw ay madidismaya. Amen? So, anong kailangan gawin? Bakit kailangan nating i-share? Bakit sabi ng Panginoon ay arise and shine? Because, number one, God wants you and I to overcome darkness through the light that we have. Gusto ng Diyos na magapi natin ang kadilim sa pamamagitan ng ng liwanag na iyong tinataglay. Wala namang ibang itatapat ang Diyos doon sa kadiliman, kundi ikaw eh. Naniniwala po ba kayo that you belong to the kingdom of light? Naniniwala ba kayo that we are children of light? Tayo ay mga anak ng liwanag, hindi mga anak ng dilim. Dati, tayo ay nasa dilim. Yung sabi nga ni Paul na dati ay nasa kadiliman tayo. Sabi sa Ephesians, dati nasa kadiliman tayo. Pero nung nakilala natin si Kristo, tayo ay nasa liwanag na. So, we are children of light. So, ngayon, sino sa palagay ninyo ang makatatalo doon sa kadiliman na itinatapat ng Diyos na lulupig doon sa kadiliman? Eh di yung mga taong kumikilala kay Jesus. Hindi naman matatalo ng mga nasa dilim, yung kadiliman, dahil nasa kadiliman sila eh. Parang sinabi ni Harry Roque na, ito po, naglalaban ang kasamaan at kadiliman. Pareho silang dilim. Magkasama sila. Hindi mo po pwedeng gapiin at matalo ang kadiliman sa pamamagitan ng kadiliman dahil lalong didilim. Parang ganito, dilim plus dilim equals
double dilim. Di ka? Parang gano'n lang naman eh. Ano po ang gusto ng Panginoon? Bakit kinakailangan nating tumayo bilang Kristiyano at magliwanag? Because God wants us to overcome darkness through the light we have. Pansinin nyo, hindi natin matatalo ang dilim kung tayo ay namumuhay sa kadiliman. Yun ang unang bagay na dapat ninyong tandaan. Basahin natin yung John, chapter 1, verse 5. The light shines in the darkness. The light shine in the darkness. Kaya kahit sabihin natin ikaw ay babagong Kristiyano, at ikaw ay umattend ng reunion na ang mga kasama mo hindi mga Kristiyano, kahit pa babagong Kristiyano, ikaw pinakamaliwanag. Di mo ba kita nyo, kahit isang maliit lang na kandila, pagka sobrang dilim doon sa storage, makikita mo yung mga object na nandoon, yung mga bagay nandoon pag may liwanag Ha? Basta kahit gaano kadilim, basta't merong kaunting liwanag, small light, yung dilim ay nagdi-disappear. So sabi po ay, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. So, light is more powerful than darkness. Si Jesus ang may sabi niyan, hindi ako. Kaya, let there be light, and there was light. Di ba sabi, pinagbukod ng Panginoon ang liwanag at saka ang dilim. So, ibig sabihin, yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, sila ay doon sa dilim. At yung mga kumikilala sa Diyos, sila ay doon sa liwanag. Meron kang choice or choices. Saan mo gusto? Sa liwanag o sa dilim? Hindi po pwede ka po, pastor, na minsan sa liwanag ako, minsan sa dilim ako. Di, parang ikaw ay ika-ika. Hindi ka maka-straight na ang iyong buhay. Para kang ang buhay mo ay Christmas light, minsan patay sindi ka. Kaya gusto ng Diyos, kung ikaw ay liwanag, magpakaliwanag ka. Pangalawa, madadaig lamang po natin ang kadiliman kung tayo ay mamumuhay sa katuwiran. Kita nyo, sabi po sa Romans chapter 12, verse 21, huwag nating hayaang tayo madaig ng masama. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng ang kasamaan. Tama? Hindi natin madadaig ang kasamaan sa pamamagitan ng kasamaan. Hindi mo daw maitutuwid ang isang mali sa pamamagitan ng isa pang pagkakamali. Kaya kailangan ay mamuhay tayo sa katuwiran. Kapag ikay namumuhay sa katuwiran, ang tawag diyan namumuhay ka sa kaliwanagan. At ang pangatlo na gustong sabihin sa atin ng Panginoon ay tayo kinakailangang mamuhay sa pag-ibig. Taong namumuhay sa liwanag, yan ay dapat ay namumuhay sa pag-ibig. At matatalo natin ang kadiliman sa pagitan ng pag-ibig. Alam niyo po ba ang demonyo ay walang love? Ang panglaban lang diyan ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi kayang talunin ni Satanas. Si Satanas walang pag-ibig. Puro siya inggit. Puro siya selos. Puro siya hatred. Minsan meron nga ako kaming dinideliverance. Possess siya ng under the spirit of witch or witches. Maraming mangkukulam Ang mga mangkukulam, kaya sila ay nangkukulam, una dahil sila po ay naiinggit. Kargado yung tao, lahat na ng in Jesus name, lahat na ng mga weapon sa Bible, in-apply na namin, WIPEC. Very violent. Pero alam niyo po, minsan ni-reveal sa akin ng Panginoon na just declare the love of Jesus doon sa buhay ng tao. Alam niyo po, when I declare love doon sa tao, biglang, yung pala walang nagmamahal sa kanya. Yung pala yung mga sapi ay punong-puno ng hatred, punong-puno ng ano. Nung madama ang pag-ibig ng Diyos, iyak lupay-pay. Tanggap sa Panginoon. Yun, umalis yung mga mga karga na mga human spirit ho yun na sumapilaan doon sa tao. So ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Walang makakagapi sa iyo kapag naghahari sa iyo ang pag-ibig ni Kristo.
Ano ang sabi ng 1 John chapter 2, verse 9 and 10? Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang isa sa mga palatandaan ng isang tao ay nakasumpong talaga ng totoong liwanag ay may pagmamahal sa kanyang puso. Hindi yung puro panlalait, puro na lang panghuhusga, puro na lamang pagsasabi ng masama, at saka lagi mo na lang ikinukwento yung mga negative o mga pangit sa kanya. Wala ka nang sinabing mabuti sa kanya, puro na lang negative. Pagka ganun po ang ating asal, ibig sabihin niya, hindi pa talaga tayo nakasumpong ng liwanag. Lagi ka na lang galit. Lagi na lang mainit ang iyong ulo para ka laging high-blooded. Oh. Kailangan nating hilingin sa Diyos na tayo ay buhusan na yan ng kanyang pag-ibig. Lord, hayaan mo po na maranasan ko ang inyong pag-ibig. Kaya, mga kapatid, ang tao pong namumuhay na mayroong taglay na pag-ibig ay makikita ninyo po na siya ay mayroong liwanag. Mapansin nyo, yung taong may pag-ibig sa kanyang buhay, mas batang tingnan kaysa dun sa mga taong laging galit. Ang putong noong ganyan, parang pasas na ganyan. Pero yung punong-puno ng pag-ibig, pasensyoso siya. Diba? Nalawak ang iyong pangunawa. At alam nyo, pagka tayo ay may love, mas marami tayong maa-attract na mga tao kaysa doon sa tayo ay walang taong matutuwa na lumapit doon sa taong laging parang mainit ang ulo. Pero kapag isang tao ay mayroong love, yung love is like a magnet that can draw people to him or to... Ngayon, kaya tayo, ang kailangan natin para yung mga taong nasa dilim, madala natin sa liwanag, kailangan madama nila yung pag-ibig. Na ikaw talaga i-concern sa kanila. Na ikaw ay nagmamahal sa kanila. So, mga kapatid, ipakita natin ang liwanag sa pamamagitan ng pamumuhay na mayroong pag-ibig. Hindi lang po ito yung sa salita na ilalagay natin sa biodata na tayo ay mga Kristiyano. Dapat po ay ipakita natin sa bit ng pag-ibig. Ako dati nun mainitin ng ulo, madali akong magalit eh. Ako nga po ay may unforgiveness. Hindi ko mapatawad ang aking ina. Dahil noon kami maliliit pa, kami po iniwanan. Kasi naman bata pa ang aking ina noon, nung mamatay ang aking ama, mga 29 years old. Iniwanan kami, baga naman, manap ng ka-Valentine. Hindi naman Valentine noon. At undas. Sa galit ko, sabi ko, hindi ko siya papatawarin. Tapos yung mga, alam niyo yung photo album na mga picture na luma. Basta siya may picture to sa amin, may ex siya, may ex. Kaya pag kayo napapunta sa amin, yung mga photo album doon at ang kanyang mukha ay may kaskas na gayon. Dahil ako ay puno-puno ng galit. Pero nung ako ay makakilala sa Panginoon, yun ang binura ng Diyos sa akin. Yung galit at yung pagpapatawad. Ngayon, pag kinausap ninyo ang aking ina, nasabihin nyo, ang pinakamalambing sa kanya at pinaka-close sa kanyang anak, ay yung anak niyang lalaki. Ang ibig sabihin nun, nagkaroon ng change, ng liwanag sa buhay ko. At ang palatandaan na isang tao ay may liwanag ng Diyos, may love sa kanya. Hindi siya lagi na laang may kaaway. Pag lagi kang may kaaway, wala ka ng taong makasundo, baka kulang ka sa love. So, para matalo natin ang mga taong may galit, ang mga tao na mga full of hatred, dapat may pag-ibig ka. Kaya, ang gusto ni Satanas na alisin sa church, yung love. Kasi pag wala na ang love, wala na tayong unity dito, walang pagkakasundo. Away-away tayo dito. At pag tayo away-away, sinong panalo? Ang kadiliman. Tapos sasabihin niya, tagumpay ang ating misyon. Ang guluhin ang pamilya ng isa't isa, ang guluhin ang magandang samahan ng church, magtanim ka dapat ng mga negative at magsalita ka ng mga hindi magaganda laban sa iyong mga kapwa. At ngayon, kapag ganyan ang nangyayari, kahit sa bahay po natin, ibig sabihin yan, ang dilim, the darkness is covers the whole earth, covers the people, and thick darkness is over the people. Let's ask God to give us His love.
So yun ang una na dahilan why we should spread our light and make our light shine to others. Because God wants you and I to what? To overcome darkness through our light coming from Him. Pangalawa, you bring glory to God. When you are living in the light, ikaw ay nakapagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos at nakapagbibigay ng karangalan kapag ikaw ay namumuhay sa liwanag. Halimbawa, kayo po ay may anak at laging kayo'y ipinapatawag na lang lagi sa barangay o kaya sa school dahil ang inyong anak ay may sinabunutan, may inagawa ng lipstick, eh lalaki pala yung anak nyo. Yung bang mga gano'n, laging may nakakaaway na ganyan, laging napatrobol. Ano ba naman yung bugoy? Lagi ka na lang. Nakakahiya na sa kapitbahay, di ka? Nakakahiya na sa kabarangay ninyo, nakakahiya na sa iyong mga kumare. Ba't lagi na lang gayon? Tapos sa iyo ang balik ng lahat ng reflection. Ibang klase namang magulang, are, ano ka naman, paano ka naman pilak ang kanyang anak? Bagaman at wala ka namang ginawang mali sa iyong anak, binigay mo na ang lahat, di ba? Tapos ang naging sukli pa sa iyo ay lagi na lang iuuwi ay hindi magandang balita. Pero sa kabilang banda, pag ang anak mo ay laging kasama sa honor, kasama sa top 10, laging may medal, aakit ka sa stage, diba, nabibigyan ng award, proud ka as parents. Di ba? Dahil ang iyong anak, ang iniuuwi, hindi sakit ng ulo, kundi karangalan. Ang iniuuwi ay magandang balita lagi, laging good news. Mami, kasali ako sa sasali sa contest, sa ganito, ganyan. O, ako'y nabigyan ng award, akit ka daw sa stage. O, 3 aking medal. O, di, kasama kayo. Daddy, mami, pati ang lola. Di ka? Ay, di, proud na proud sila. Papagawa pa ng tarpaulin. Dito lang ako sa Pangasinan nakakita ng mga ganyan. No, yung mga ilalagay pa yung mga inidikit sa bahay, mga ganyan. Proud sila na inalagay, ano ba yung mga inilalagay na ganyan? Yung mga naman tawag doon. Basta alam nyo na yun. Wala na kasi dati dyan sa may Allied, may gumagawa ng ganon doon. Doon ako nakakakita ng mga ganon. May ganyan na parang kwadro, tapos ilagay kung doktora ka o accountancy ka. Proud sila. Proud sila sa kanilang anak na may anak silang nakatapos. Ngayon, bakit ko na isabi iyan? Alam niyo po ba na si Lord ay masaya din at nabibigyan ng karangalan kapag ikaw at ako na sinasabi natin tayo ay follower niya, mga followers niya, ay mabuti ang ating naipapakita sa mundong ito. Alam niyo po ba si Job? Si Job ay ipinagmamalaki ni Lord. Kung sino ang nakabasa ng kanyang story, wala kayong trabaho, basahin ninyo yung Book of Job. Basahin niyo po yun. Di ba? Si Satanas daw, umasyal sa langit. Oh, anong ginagawa mo, Satanas? Di nagpaparoot pa rito. Oh. Ay, nakita mo ba si Job? Kita nyo? Pinagmamalaki ni Lord si Job kay Satanas. Wala siyang katulad. Siya ay mabait. Siya ay masunurin sa akin. Oh, gumagawa siya ng mabuti. Meron siyang takot sa akin. Siya laging sumasamba. Kita nyo, pinagmamalaki ni Lord si Job kahit kay Satanas. Ibig sabihin, pinagmamalaki ka pala ng Lord kapag ikaw ay nakikita sa iyo ang liwanag niya. Sabi po sa Isaiah chapter 60, basahin natin yun. 1 and 2. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Ibig sabihin, you are the reflection of His glory. Nakikita sa iyo ang glory ng Lord. Alam mo, pamula nung ikaw sumali dyan sa punta sa JA1, hindi ka na magagalitin. Dati nung laging mainit ang ulo mo, ngayon, naging masayahin ka. Noon, pag wala kang pera, parang nabalisa ka na. Hindi mo na alam ang gagawin mo sa buhay mo. Pero ngayon, parehas din naman walang pera, pero masaya ka na. Abay, gano'n, no? At saka
Lagi ka nang may pera ngayon. Kasi hindi ka na nagbibisyo, kaya nakakatipid ka na. Ha? So, ano po ang point dito? Nakikita, nag-reflect sa yung liwanag. Ha? Bakit ikaw ay naging matino? Bakit ikaw ay ano ngayon, na naging pasensyoso ka ng tao? At ikaw ay marunong ka na magpatawad? So, kung lagi kang sibangot, lagi ka na lang galit, lagi ka na lang parang akala may gusto mo, laging may kaaway ka. Patingnan ka lang, ba't ka masama mo makatingin? Hindi ho, glory ng Lord ang nagre-reflect, baka si taning. Kailangan mo ng deliverance pa. At para ikaw makawala doon. Ang buwan, saan ang gagaling ang kanyang liwanag? Mga stars. May pinanggagalingan, yung sun. Diba? Yun nyo, pagka ang buwan ay hindi masyadong nakasentro sa araw, anong reflection ng liwanag sa buwan? Kalahati. Kaya yung iba parang, ano bang tawag doon sa half moon? Yung parang may ano ba ngayon? At gano'n ang ugali niya. Salas sa init, salas sa lamig. Half moon. Hindi nakasentro. Di ba? Merong gano'n. Minsan pagka talagang masyadong malayo yung hindi nakasentro, madilim ang buwan. Pero pagka nakatapat siya sa sun, mapansin nyo, ang liwanag ng buwan. Saan ang gagaling? Ang reflection sa sun. Ngayon, ano po ang point ko doon? Ba't ko nasabi yun? Kapag ang buhay natin ay nakasentro sa kalooban ng Diyos, ang buhay natin ay maging maliwanag. Nagre-reflect sa atin ang glory ng Lord. At tignan mo, pag maliwanag ang buwan, ang ganda sa gabi, ang ganda maglakad sa gabi. Kahit wala kang flashlight, makita mo yung dinadaanan mo dahil may liwanag. Pero pag walang liwanag ang buwan, ang dilim ng gabi mo. Di ba? Now, ano po ang point? Sabi ng Lord, God created sun, moon, and the stars to spread the light. Diba? Binasa ninyo po yung Genesis. Nilikha ng Diyos ang mga tanglaw para magsabog siya ng liwanag sa daigdig. Now, ano ang point doon? Ikaw din, tinawag ka ng Diyos, tinubos ka ni Jesus para magsabog ka ng liwanag sa sanlibutang ito. Amen? Sino dito ang magsasabog ng liwanag? O kumalakpak kay Lord yung mga liwanag. So sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 8, dati daw tayo ay nasa kadiliman. Pero ngayon, nasa liwanag na sapagkat tayo daw po ay nasa Panginoon. So, kailan siya sabing dati? Nung hindi ka pa naboborn again. Nung hindi mo pa tinanggap si Kristo. Aminin man o hindi, madilim ang buhay mo. Dahil nagiging maliwanag lang ang buhay kapag tinanggap mo na si Jesus the light. Jesus is the light. O doon, nasa liwanag ka na. Kasi, sabi, ikaw daw isa Panginoon. Kaya dapat mamuhay tayo ng nararapat sa mga taong naliliwanagan. Kasi pag tayo ay namumuhay sa liwanag, napaparangalan natin ang Diyos. Pero kapag ikaw, sinasabi kay Kristiyano, paros ka ni Jesus, pero lagi ka na lang lasing, lagi ka na lang may kaaway, lagi ka na lamang napapatrobol. Ako po yun ni born again. Akala ko po, nag-church yan. Bakit ganyan? Napupulaan, hindi ikaw. Hindi yung church kundi yung Diyos na tumawag sa iyo at naglinis sa buhay mo. Let's bring glory to the Lord through our action, our deeds, sa mga sinasabi natin. At ang pangatlo, mga kapatid, sulitin nga natin, bakit gusto ng Lord na spread natin ang light at tayo ay maging maliwanag, magdala ng liwanag because God wants us to overcome darkness through the light we have. Pangalawa, you bring glory to God. Napaparangalan kasi siya kapag tayo namumuhay sa liwanag. At ang pangatlo, panghuli, mga kapatid, you draw people to God when your light shines. Nakakapag-attract ka, nakapagdala ka ng mga tao kapag yung buhay ay nagliliwanag. Kaya nga, ang hirap magtinda ng halimbawa ay glota. Pang ano ba ang glota? Pampakinis ng kutis. Pero ang iyong kutis naman hindi naman makita sa iyo na makatotohanan yung ibinebenta. Na ito pampakapal ng buhok pero wala ka namang buhok.
Ito pampatanggal ng bilbil, pero parang rice terraces naman yung bilbil mo. Paano ako bibili niyan? Ikaw nga, wala namang nangyari sa iyong, di ba? Pero kita nyo, pagka ang isang produkto ay effective, wala nang marami-rami pang mga explanation. Look at me, tingnan mo na lang ako, iba na ako ngayon. Talaga, sa kakabili niyan, sige, bibilin ako ng madami. Di ba, ganun, kahit yung mga taong walang pera, mapapabili talaga dahil gusto ko maging ganun ako, gusto ko maging ganun. Alam niyo po ba, kapag po tayo nababago, mga tao na hopeless, mangangarap sila, gusto ko din maging ganyan. Saan ka umaattend? Alam mo, hindi ka naman dating ganyan. Dati lagi kang balisa, lagi ka na lang, parang akala mo, gusto mo nang mawala sa mundo. Pero ibang-iba, saan ka ba nag-church? Isama mo naman ako diyan. Kita mo, hindi ka pa nag-share. Na-attract na yung mga tao na parang gusto din nila. Because people are looking for a long-term, and not only a long-term, permanent solution sa kanilang problema. At tinry na ng tao lahat na gawin. Ang tao po ay pagod na. Nagbisyo na, ginawa na ang lahat. Pero, nothing happened. Pero pagka nakikita sa iyo na may pagbabago, nakikita ng tao na may hope pa pala. Uy, sama mo naman ako dyan sa pinupuntahan mong yan. Gusto ko din dyan. Gusto ko din sumaya, gusto ko din mabago, gusto din matuto, gusto ko din mag-grow katulad mo. Basahin niyo po yung Isaiah chapter 60, verse 3. Basahin natin. Go. Nations will come to your light. Kita ninyo? Nations will come to your light. And kings to the brightness of your dawn. Hindi lang ordinary people, pati yung mga taong, yung boss mo, manager mo, mapapansin yan. Dati nun, hindi ka mautusan ng iyong boss, hindi ka lagi ka na lang padabo. Pero ngayon, bakit ganun? Ano nangyari sa iyo? Dati nun, bago mo magawa ang assignment, parang inaabot ng isang buwan, hindi mo pa natapos. Ngayon, ang bilis-bilis. Tapos masaya ka pa. Tapos, ano ba yung pinapatugtog mong yan? Ang ganda. Nakaka-inspired yan. Di ba? Gusto ko rin na-track yung mga tao na nasa iyong paligid. Ako noon yung pasaway din sa school. Kasi pag ang mga kabarkada mo pala, pasaway, nagiging pasaway ka din. Pag mga loko, pag ginagawa minsan, pag nagkaklase, lalabas kami. Tapos, babatuhin namin yung bubong. Tapos bigla kami, tatakbo ulit doon sa school. Di i-istorbo yung mga teacher pag nagawa. Ay, minsan nahuhuli, na-office. Nung ako ay ma-born again, nawala yung mga kalokohan gano'n. Ako, hindi ako magaling sa math. Talagang nakakahiya ang aking sa math, sa English. Kasi, doon sa English, kaya ako weak pagdating sa English. Pagka ako may poster making contest at mga drawing, doon ako naalis. Saka yung math, hindi ko gusto yun. Pag may mga drawing contest, aalis ako doon. Kaya sila, nagkaklase, wala akong natututuhan. Ngayon, di examan. Ngayon, teacher namin sa math. Meron lang ako ditong isang sa lalaki na aside doon sa honor, kasi meron, na binigyan ng line ng 8. And the rest, puro palakal. Di sinabi rin. Dahil siya kay mabait, nadala sa kabaitan. Sabi ng mga klase ko, born again po yan, sir. Ay, kaya pala. Napakatino. Ako pala patino. Hindi ko naman sinasabing ako'y born again. Pero, mahahalata ng mga tao yun, yung difference. Kapag lumakad ka sa liwanag, may transformation na mangyayari sa iyo. Aware ka man sa nangyayari sa sarili mo o hindi, mayroon at mayroong makikitang pagbabago sa iyo. May liwanag na makikita sa iyo pag pumunta ka sa liwanag. Walang taong pumunta sa kusina, nagsaing, nagluto, na hindi naulingan. Lalo na kung ang gamit mo yung mga noong una na mauulingan ka dahil nandun ka Pero, pag ikaw ay namumuhay naman sa liwanag, meron din yung epekto din sa iyo. Hindi po pwedeng hindi ka mababago ang buhay pag lumapit ka kay Lord. Sabihin mo nga sa iyong katabi, let's arise and shine. Kita nyo, sabi, nations will come to your light.
and kings to the brightness of your dawn. Sabi sa Tagalog, ito ang sabi niya ha. Basahin nyo. Sa ningning na iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na may pusa. Kita ninyo, hindi naman nagtatawag yung mayor na, oy, parni kayo, at tingnan ninyo aring ilaw, magpa-picture kayo. Hindi. Nagandahan ka uuwi ka na sana sa inyo, biglang bumaba ka na laan sa jeep at gusto mong tingnan yung ilaw, magpapaselfie ka pa at ipopost mo pa sa Facebook na ikay nagpa-picture doon sa may magandang ilaw. Na-attract ka. Yung mga, alam niyo yung mga gamo-gamo, yung pagkapatapos ng ulan, pag nag-switch, when you switch on the light sa inyong bahay, papasok sila at pupunta sila doon sa liwanag. Kaya ang ginagawa ninyo, ang dami bang mga insektong ito? Kasi talagang na-attract sila sa liwanag na nalapit sila. Patayin mo yung liwanag, mag-aalisan sila. Now, ano yung spiritual implication naman yun sa church? Kapag ang church ay nagliliwanag, pupuntahan ito ng maraming tao. Pero pag ang church wala ng liwanag, aalis na ang mga tao. Ibig sabihin, pag hindi na si Jesus ang itinataas, politiko na, o kaya celebrity or organisasyon na lang itinataas, wala nang liwanag. Pero as long as si Jesus ang itinataas, salita ng Diyos ang pinag-uusapan, at ipinapatotoo ang kabutihan ng Diyos, ang church na yon ay nagpapatuloy sa liwanag. At sabi, sa ningning daw na iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng hari, ay lalapit ng pusa. Because, sige, palapang natin si Lord, naniniwala kayo that light attracts provision, light attracts blessing, light attracts promotion, light attracts people, light attracts favor of the Lord, light attracts blessing. Kaya para ang blessing ay lumapit sa iyo, ang promotion. Bakit ganun? Wala kang pera. Lagi wala kang kaliwaliwanag. Pero, kapag nasa iyong liwanag, darating ang provision, darating ang promotion, darating ang iyong kailangan. Amen? Kaya sabi, tingnan ninyo, nation will come to your light, and kings to the brightness of your zone. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapag ikaw ay nagliliwanag, ang blessing ang lalapit sa iyo. Lalapitan ka ng blessing. Amen? Ibig sabihin ng nagliliwanag, nasa iyo si Lord, ang salita ng Diyos ay nananahan sa iyong puso. Yan ang mag-a-attract ng pagpapala sa iyong buhay. Amen? Kaya ang dami yung mga nag-testimonies. Yung mga natin, pag nagpapatuto yung mga kapatid natin dyan sa Manawag, pumulaho nung kami, mapasama dito sa JA1, na-attend kami. Gumaan ho aming buhay Yung patuto nga ng ating isang kapatid doon, yung mga akay nila Pastor Bo. Pag bibili lang daw sila ng bigas, laging 1 kilo lang. Ngayon daw sako-sako ang binibili. Nung hindi na nagbibisyo, nakakabili na ng sako-sakong bigas. Nung nagbibisyo pa, hindi makabili ng 1 sakong bigas. 1 kilo lang. So ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Kapag tayo ay nasa liwanag, hindi na ikaw ang hahabol sa blessing. Ang blessing ang hahabol sa iyo. Amen? So, arise and shine. Let's arise. Sabihin mo siyang katabi, arise. Yeah. Palapakan natin si Lord. God, sa oras na ito, iyo po ang makita sa buhay namin. Mag-reflect sa amin ng iyong glory. Mag-reflect sa amin, Panginoon, ang inyong katuwiran. Lord, hindi kami perfect na mga tao, pero as we draw closer to you, yung iyong liwanag ang siyang makikita sa amin. Hindi yung aming imperfection, hindi yung aming imperfection, hindi yung aming weakness, hindi yung aming mga shortcomings ang makikita sa buhay namin, kundi ang iyong glory, ang iyong kabutihan, ang iyong liwanag, O Lord. Tabunan kami ng iyong kaluwalhatian. Tabunan kami, Lord, ng inyong glory. In Jesus' mighty name. Let your glory shine in our lives. Abba, Father, thank you so much for your loving kindness. Thank you so much for your mercy. Salamat po sa mga taong dinala mo. Kinuha sa kadiliman at dinala mo sa liwanag. Lord, thank you so much. Naniniwala ako, Lord, na hindi natatapos dito ang gagawin mo sa kanilang buhay. May maganda kang plano sa buhay ng bawat isa sa amin.
plan to prosper us and not to harm us, plan to give us a future and a hope. Thank you so much, Lord. Pwede bang tayo manalangin, ilagay natin ating kamay sa ating puso at sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil ako ay kinuha mo sa kadiliman at dinala mo sa kaliwanagan. Inihiling ko po na patuloy akong linisin ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo upang ang aking buhay ay patuloy na magliwanag. Inaanyayahan kita, Panginoong Jesus, na maghari sa aking buhay. Tulungan niyo po ako na patuloy na makapamuhay sa iyong liwanag. At gawin mo rin akong liwanag sa buhay ng ibang mga tao. Maraming salamat. To you alone the glory and honor and thanksgiving. This is my prayer. In Jesus' name. Amen. Ako na lang magpe-pray. Lord, bless these people. Hayaan mo, Lord, ano man ang kanilang mga struggle sa buhay, meron man silang mga dilim na dinadaanan sa buhay, meron mang darkness, meron mang kalungkutan, meron mang mga struggles, I declare light, O God, sa kanilang mga buhay. Their light will shine. Their lives will shine, Panginoon. Magiging maliwanag ang kanilang future. Magiging maliwanag ang bukas nila. Magiging maliwanag ang kanilang buhay dahil kayo ay naghahari. Lord, in Jesus' name, winawahi ko ang anumang veil of darkness sa kanilang buhay. Yes, I command you, darkness, to flee and get out sa mga JA1 people. I command you, darkness, to go and leave these people in Jesus' name. Lumayo ka sa buhay ng mga tao. Ang kahirapan, ang lahat ng mga kabiguan, lahat ng mga gawa ng kaaway at mga sakit. Darkness, I command you to leave these people and let there be light sa kanilang buhay. Let there be light sa kanilang finances. Let there be light sa kanilang family. Let there be light sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga pag-aaral, sa kanilang mga buhay. Let there be light sa kanilang mga ministry, sa relationship, mag-asawa. Let there be light in Jesus' name. Lord, we give back to you all the glory and praise and thanksgiving. At lahat ng mga children of light magsabi ng Amen. Palapakan natin.